Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4, Quarter 3, Week 6. At ang ating tatalakayin ay tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran, katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit. Day 1. Mga bata, ikaw ba ay mapagkumbaba? Oo o hindi? Kung oo ang sagot, sagutin ang pangalawang tanong gamit ang mapa ng kaalaman. Kung hindi, ipaliwanag kung bakit. Paano mo maipapakita na ikaw ay mapagkumbaba? Mga bata, bakit nga ba kailangan nating maging mapagkumbaba sa ating kapwa? Ngayon na ipakikilala ko sa inyo ang kantang Kwentong Aray ni Edwin Quismondo sa klase sa pamamagitan ng isang video o kaya ay awitin ito kasama ang buong klase. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay punan o sagutan lamang ang una at ikalawang hanay ng diagram. Tandaan mga bata, ang pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit ay mahalaga sa pangkahalatan na kalusugan ng tao.
Ang malinis na kapaligiran ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga mikrobyo at pathogen na maaaring maging sanhi ng iba't ibang uri ng sakit. Ang kalinisan sa kapaligiran ay hindi lamang para sa sariling kalusugan, kundi pati na rin para sa kalusugan ng iba at sa pangkahalatang kalusugan ng komunidad. Sa kabuuan, ang pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran ay isang pangunahing hakbang sa pagpapabuti ng kalusugan ng tao at pagpapalaganap ng mas maayos na pamumuhay. Ngayon mga bata, ano ang mga mensahe na nais iparating ng may akda? Anong uri ng mga problema ang ipinakita sa kanta? Sa mga problemang binanggit sa kanta, ano-anong mga posibleng sakit ang maaaring maranasan ng mga tao? Ngayon ay hatiin ang klase sa 3 pangkat. Masusing suriin ang iba't ibang bahagi ng kantang Kwentong Aray ni Edwin Quismondo upang maunawaan ang mensahe nito. Ngayon ay sagutin ang sumusunod na mga tanong. Una, ano-anong mga aral ang iyong natutuhan sa kantang Kwentong Aray? Pangalawa, bakit kinakailangang mamulat ang isipan natin sa ganitong mga issue o problema? Pangatlo, paano ka makatutulong sa mga issue o problemang ito? Ngayon naman mga bata, kompletuhin ang pangungusap. Narito naman ang isang gawain. Tama o mali. Bilugan ang T kung tama at M kung mali. 1 punto bawat tanong. Day 2. Mga bata, tingnan ang mga sumusunod na larawan. Piliin at iguhit ang parte ng bahay na gusto mong linisin. Ipaliwanag ang iyong nararamdaman kapag nakikitang malinis at maayos ang tahanan. Gawin ito sa papel. Ating talakayin ang mga sanhi o mga bagay na nag-uudyok sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Ang mga tao ay nahihikayat na alagaan ang kalikasan sa iba't ibang dahilan. May iba't ibang aspekto ng buhay na nag-uudyok sa mga tao na makiisa sa pangangalaga ng kalikasan. A. Ang pangangalaga sa sariling kalusugan na umiwas sa anumang sakit at kalusugan ng komunidad ay nag-uudyok sa mga tao na panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran na nagbibigay ng malinis na hangin at tubig.
B. Etikal na responsibilidad sa kalikasan at ang moral na prinsipyo ng paggalang dito ay maaaring maging motibasyon ng mga tao na alagaan ito. C. Trahedya at walang tiyak o kasiguraduhan na pagtingin o pananaw sa kalikasan ay maaaring magdulot ng mas mabuting pag-unawa at mas malalim na pagpapahalaga na nagtutulak sa mga individual na alagaan ito. Dahil na rin sa panganib ng kalamidad, ang pangangalaga sa kalikasan ay nagiging prioridad dahil sa pangangailangan na maiwasan ang panganib ng kalamidad tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa. D. Ang pag-unawa sa sosyal na responsibilidad at papel ng bawat isa sa pangangalaga sa kalikasan ay nagbibigay inspirasyon sa kolektibong pagkilos. Ang mga programa at kampanya para sa edukasyon sa kalikasan ay naglalagay diin sa kahalagahan ng kalikasan ng kapaligiran. F. Ang paggamit ng teknolohiya tulad ng mga aplikasyon para sa pagre-report ng environmental issues ay nagpapadali sa pakikipagtulungan ng komunidad sa pagpapanatili ng kalikasan ng kapaligiran. G. Ang kagandahan at linis ng kapaligiran ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na panatilihin ito para sa mas magandang tanawin at karanasan. Ngayon ay suriin ang sarili ayon sa iyong karanasan kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay ginagawa mo o hindi at ipaliwanag ang dahilan kung bakit. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, bakit mahalagang matutuhan ang sanhi o mga bagay na nag-uudyok sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran? Pangalawa, magbigay ng isang makabuluhang aral na iyong natutuhan sa paksang ito. Ngayon naman ay isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Day 3. Isulat sa biluhaba ang kasing kahulugan ng salitang kalinisan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Mga bata, tingnan at suriing mabuti ang dalawang larawan.
Ngayon ay sagutin ang mga tanong sa iyong sagutang papel. Una, alin sa dalawang larawan ang iyong nagustuhan? Bakit? Pangalawa, nakikita ba sa larawan na iyong pinili ang pakikiisa ng buong pamilya sa paglilinis ng tahanan? Pangatlo, bilang isa sa miyembro ng pamilya, ano ang iyong magagawa upang mapanatiling maayos at malinis ang tahanan? Pang-apat, ano ang iyong mararamdaman kapag makita mong malinis o madumi ang iyong bahay? Ibigay ang iyong saloobin dito. Ngayon naman, gamit ang mga gabay sa ibaba, ilagay ang check sa oo kung naisagawa ito at X sa hindi kung hindi ito naisagawa. Ating talakayin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Ang kalinisan ng ating tahanan ay tunay na konektado sa kaligayahan at kagalingan ng ating pamilya. Ito ay nakakaapekto sa ating mga relasyon, kalusugan sa isip, at kabuuang kalidad ng buhay. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng kalinisan bilang isang halaga o values ng pamilya, pagsama-sama ng lahat sa mga gawain ng paglilinis at paglikha ng isang payapa at maayos na tahanan. Maaari nating gamitin ang positibong epekto ng kalinisan upang palakasin ang mga ugnayan sa pamilya at itaguyod ang isang mas masaya at mas maayos na buhay pamilya. Ang kalinisan ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng mga bagay. Ito ay nagpapalakas sa puso ng kaligayahan ng ating pamilya. Una, ang isang malinis at maayos na tahanan ay nakakapagbaba ng antas ng stress para sa lahat ng miyembro ng pamilya. Ang resulta ay isang mas mapayapang atmosfera kung saan ang lahat ay maaaring magpahinga at magkaugnay nang hindi naaapektuhan ng gulo. Pangalawa, ang paglilinis at pag-organisa ay maaaring maging isang aktibidad ng pamilya na nagtataguyod ng pagkakaisa. Kapag lahat ay nagtutulungan, lumilikha ito ng pakiramdam ng pagsasalo-salo at tagumpay. Ang mga pamilyang naglilinis ng magkasama ay madalas na nag-uulat ng mas matibay na mga pagsasama at mas bukas na komunikasyon. Pangatlo, ang pagsasama ng mga bata sa mga gawain ng paglilinis ay nagtuturo sa kanila ng mahahalagang kakayahan sa buhay o life skills at ng pakiramdam ng responsibilidad. Natututo silang magpanatili ng isang tahanan, mag-ambag sa pamilya at ipagmalaki ang kanilang mga pagsisikap. Ang mga aral na ito ay malayo ang mararating sa kanilang personal na pag-unlad. Suriin ang ipinapakita ng bawat larawan. Alamin kung ano ang ginagawa at kung bakit ito ginagawa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran? Pangalawa, sa ngayon, ano ang iyong tungkulin sa pamilya na napapanatili mong gampanan? Ngayon, ibahagi ang detalye ng sarili at saysay ng pangyayari. Sumulat ng personal na reaksyon, opinyon o suhestyon sa pinag-aralang paksa.
Gawin ang gabay na ito sa pagsusulat ng iyong journal. Sa unang talata, maikling buod ng iyong natutuhan mula sa aralin. Sa ikalawang talata, batay sa iyong mga natutuhan, paano ito nakakaapekto sa iyong pag-iisip, damdamin o pananaw bilang isang mag-aaral. Gumawa ng listahan ng mga gawain na iyong ginagawa sa bahay na nagpapakita ng pagkikiisa sa paglilinis sa tahanan at sa komunidad. Lagyan ng check ang mga araw kung kailan mo ito ginagawa at X sa araw na hindi mo ito ginagawa. Sundin ang format sa ibaba. Narito ang inyong takdang aralin. Balikan ang gawain sa KW chart at sagutan ang ikatlong hanay. Natutuhan ko. Day 4. Ano-ano ang mga gawaing dapat nating ugaliin para sa kaayusan ng ating tahanan at lipunan? Ano-ano naman ang mga maitudulot ng pagdami ng basura ng ating tahanan at lipunan? Ano-ano naman ang mga magandang dulot ng pagbigay diin ng wastong pamamaraan sa pagtapon ng basura? Ang kalinisan ng ating tahanan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat isa sa pamilya. Ang pakikiisa sa kalinisan at kaayusan ay makatutulong upang mapagaan ang bawat gawain ng pamilya at komunidad. Ang paglilinis ng ating tahanan ay isang pundasyon na kailangan nating ugaliin. Ang pagdami ng mga basura ay nagdudulot ng masasamang epekto sa ating buhay at sa lipunan na naging dahilan sa kalamidad tulad ng pagbaha at landslide. Dahil dito, dapat makikiisa tayo upang maiwasan ang sakunang maidudulot nito at bigyang diin ang mga wastong pamamaraan sa pagtapon ng mga basura sa tamang lagayan. Ayon sa Department of Health or DOH, ang kalinisan sa labas at loob ng tahanan ay isang uri ng pagdidisiplina sa sarili. Ang pagpapanatiling malinis ang ating mga tahanan ay nagsasaad ng pagkikipagtulungan at pagkikiisa natin sa buong pamilyang Pilipino. Ang simpleng paglilinis ng tahanan ay nagsisilbing tugon sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng ating komunidad. Ngayon, lagyan ng check ang kahon sa mga nakatalang gawain kung ito ay ginagawa mo, at X naman kung hindi. Gumipit ng isang larawan na nagpapakita ng pagkakaisa ng pamilya sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa tahanan at idikit sa kahon. Magbigay ng saloobin tungkol sa larawang iyong dinikit. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ngayon naman ay basahin at unawain ng mabuti ang bawat tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel.
Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!